Makasaysayang araw sa inyo mga tagapakinig. Ako ang inyong future leader na si Alfie. At ako rin ang future leader na si Lorzen Policarpio. Welcome sa aming podcast na mga kwento sa dilim, kung saan pag-uusapan natin ang tunay na karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Bago tayo dumiretso sa mga panayam, sagutin muna natin, ano nga ba ang martial law? Ang martial law ay idineklara noong September 21, 1972. Sa panahon na ito, pinalawak ang kapangyarihan ng militar, sinuspende ang mga ilang karapatang pangtao at maraming mamamayan ang naharap sa takot ng pangamba. Upang mas maging makabuluhan ang talakayan, nakapanayam namin ang ilang individual na nagbahagi ng kanilang kaalaman at pananaw tungkol sa martial law. Ang una nating makapanayam ay si John Philip Oliver. Isang araw na puno ng kasaysayan para sa iyo, kaibigan. Bago tayo magsimula, maaari ba namin malaman ang iyong pangalan? Ako si Oliver John Philip from 11 Adobe. Salamat po. Simulan na natin ang ating panayam. Unang tanong. Ano ang pinaka-naalala ninyo noong martial law? Ang panahon ng martial law sa aking pagkakaalam ay pinamumunuan ng isang diktador na si Marcos Sr. Maraming salamat po. Base sa inyong karanasan, ano ang naging buhay ng mga Pilipino matapos ideklara ang martial law? Hindi man ako nabuhay noong martial law, ngunit alam kong mahirap yan para sa mga Pilipino. Ito ay panahon kung saan ang Pilipinas ay pinamumunuan ng isang diktador na inaabuso ang kanilang kapangyarihan at nagnanakaw sa pera ng Pilipino. Ang mga Pilipino ay ubod ng galit at paghihiganti. Gusto nilang patumbayin ang diktador na nagpapanggap na isang hari. Karamihan sa kanila ay puno ng takot sapagkat ang mga Pilipino ay tinatorture at pinatahimik ng gobyerno. Maraming salamat po. Ano-ano ang mga aral na naiwan sa inyo noong panahon ng martial law? Natutunan ko na kailangan nating mag-ingat kung sino ang iboboto nating umupo sa gobyerno. Hindi dapat ito mauulit dahil ang pagiging presidente ni Marcos Sr. ay binaon tayo sa utang. Maraming salamat po. At dito nagtatapos ang panayam natin kasama si John Philip Oliver. Ngayon naman, nadakot tayo sa ating pangalawang paunahin upang marinig din ang kaniyang sariling karanasan. Unang tanong. Ano ang pinaka-naalala nyo noong martial law? Ang naalala ko po ay ang takot at katahimikan. Lahat kami maingat sa salita at kilos dahil mahigpit ang pagbabawal. Maraming salamat po. Base sa iyong karanasan, ano ang naging buhay ng mga Pilipino matapos idineklara ang martial law? Mas naging mahirap ang buhay ng mga Pilipino. Marami ang natakot, nawala ng kalayaan at nagtiis para makaraos. Maraming salamat po. Ikatlong tanong, ano ang mga naaral na naiwan sa inyo ng panahon ng martial law? Natutunan ko pong pahalagahan ng kalayaan, maging mapanuri sa pamahalaan at huwag matakot magsalita para sa tama. Pinapakita ng kanilang mga sagot na ang martial law ay hindi lamang naaapekto sa kanila bilang mga individual, kundi maging sa kanilang pamilya at buong komunidad. Ang mga karanasan na ito ay patunay na marami sa ating kababayan noon ang nabuhay sa panahon ng matinding pangamba, kawalan ng katiyakan at paghanap ng katarungan. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing bilang isang paalala na ang ating kasaysayan ay hindi dapat kalimutan, kundi kailangan natin itong pag-aralan at pagnilayan upang hindi na muling maulit ang mga pagkakamaling ng nakaraan. Sa pagtatapos ng ating podcast, naway magsilbi sana itong isang inspirasyon para sa lahat na maging mapanuri, maging mulat, at higit naman sa lahat, maging tagapagtanggol ng katotohanan at demokrasya. Maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong araw. Hanggang sa muli, mabuhay!